Meron na rin classic scooter ang Motorstar. Tara, pasok tayo sa loob. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Okay sir, maraming salamat ha. Okay mga ka-riders, bago matapos ang taong 2024, naglabas po ng kanilang version ng classic scooter, ang Motorstar. Ito nga pong Easy Ride 125 Legend. Okay, hindi natin maililihim na talaga inspired siya sa Mio Pacho 125 at saka dun sa mga scooters po ng Vespa. Pero ang maganda nga ho rito, sa murang presyo. Kaya speaking of presyo, unahin na natin yung kanyang price. Ngayong December 26, 2024, ito po ang cash price ng Easy Ride 125 na FI na po siya. Okay, 63,000 po sa suggested retail price. And then sa down payment po, kung installment, 8,100 ang kanila pong hinihinging down payment. And then sa 24 months po, 3,897 monthly. Sa 30 months, 3,424 monthly. At sa 36 months, so 3 taon, 3,109. And then doon naman po sa choice zero interest. Kaya malaki po ang down payment niya syempre. Nasa 20,700. And then sa monthly, meron lang po siyang tatlong terms. Una po sa 6 months, 7,750. Sa isang taon po, 4,075. At sa 18 months naman po ay 2,850. Kaya nasa inyo po ang choice kung alin po ang maginhawa sa dalawang option na to. Available lang po sa tatlong kulay itong classic scooter na Legend ng Motorstar. Bali ito nga pong sky blue. Meron din po siyang glossy black at saka yung cream white. Pero para sa akin mas astig po ang kulay nito di ba? Formal siya kasi combine po siya sa glossy black at saka hindi siya fancy tignan na parang candy ang dating, di ba? Dito formal siya at saka malinis. Kitang-kita sa kalsada dahil po sky blue nga po siya at saka bulky yung kanyang dimension. Then nakadagdag angas po itong mga stripe na reflectorized na decals dito sa kanyang left side lang. Wala ho dito sa right side. Kaya talagang classic po ang datingan niya. Okay, combine po siya ng white, green at saka red na decals. Puro reflectorized po yan. Pag nasinagan po yan ng liwanag, ang angas po niyan. And then dito, very classic din yung kanyang sticker dito sa front. Okay, nakalagay po dito yung Easy Ride Motorstar 125 FI at saka yung kanyang emblem po na Motorstar. And then sa side profile, very classic din yung decals na nakalagay dito. Ayan, kulay white po na yung kanyang style ng letter, Old English. And Easy Ride Motorstar 125 FI. And then itong malupit na emblem niya, di ba? Naka-emboss at naka-chrome na yung model name niya na Legend. And then naging uniform na yung kanyang decals dito, di ba? Pareho dun sa front. Sinunod po natin yung kanyang lighting system. Dito po sa kanyang headlight, ayan, makikita naman natin na full LED na siya. Naka-projector lang po dito sa center. And then nakapalibot po yung kanyang DRL. Of course, kulay white po yan. Kaya lang mga ka-riders, pasensya na, hindi po siya pwedeng i-activate pag hindi ko kukunin Siguro sa mga interesado po, sa susunod na vlog natin, gagawa natin ng panibagong
vlog yung activation. Okay, dito may extra pa po siyang lamp. Hindi lang natin sure kung ito po ba ay nagpa-function ano, pero sa tingin ko po may ilaw din to dahil hindi naman mo siya basta i-design ng ganyan kung wala siyang purpose, di ba? And then sa turning signals niya, okay? Oblong po yung shape niya, hindi pa vertical, kaya kitang-kita po ito ng mga makakasalubong natin kung tayo ba ay magle-left or right turn. Okay, full LED rin po siya mga ka-riders. And then sa kanya pong taillights, ayan, pareho po sila ng shape, pare-parehong oblong, di ba? At full LED rin po siya. Sunod po natin yung kanyang mga wheels. Bali naka-aluminum wheels na po dito sa kanyang front. Kulay black po na mugs. Wala siyang kasamang decals kaya malinis po siya tignan. Ang sukat naman po ng kanyang gulong dito sa front ay 90 by 90 by 12. And then tubeless na po siya and then 1 ching tire po ang ginamit. Nandito na rin tayo sa front. Telescopic fork po ang kanyang front suspension and then single disc na meron pong single piston caliper dito po sa kanyang front brake. And then yung kanya pong fender ang maangas, di ba? Ang lapad. Sa bagay, trademark po talaga ito ng mga classic scooter, yung malalapad na front fender. And then 110 by 70 by 12 naman po ang sukat ng gulong dito sa rear. And then naka-drum lang po sa kanyang rear brake. And then single-sided shock din po siya sa kanyang rear suspension. And then bumagay yung design ng kanyang rear fender, di ba? Malapad na siya, kasama po yung dalawang reflector both side. Kaya wala tayong problema sa talsik ng putik. Fully protected po yung ating angkas sigurado. Okay, dito naman sa kanyang CVT makakita natin, di ba, meron siyang tatak ng Motorstar. Ang maganda po dito, mabilis maihanap ng pyesa dahil GY6 engine po ang ginamit. And then, isa pang kanyang specs, meron po siyang Green Experience Technology or yung iGet. And then wala lang nga pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Pero okay lang yan dahil sa marunong naman pong riders, hindi malilimutang itaas yung kanyang side stand. And then, kanyang center stand, medyo maganda pagkakabuka kaya magiging stable po ang pagpapark natin dito. Nga pala, nasa 150 ml po ang kanyang gear oil capacity. Yun lang, medyo malalim po yung kanyang salinan ng engine oil. Pero meron po siyang engine oil capacity na 720 ml. Okay, kita naman natin yung kanyang fan cover, di ba? Ang cooling system po niya ay air-cooled pa rin. Pero maganda naman po dito, fuel injected na ang kanyang fuel supply system. Okay, 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, 123.8 cc sa kanyang displacement. Nga pala mga riders, wala tayong nakuhang detalye about sa kanyang ground clearance. Pero sa tingin ko po medyo mataas po siya kung i-estimahin lang. And then pagdating po sa kanyang floorboard, mas maganda po ito, malapad. Hindi siya yung kagaya ng iba na patusok, sexy, di ba? Dito ho, pantay lang yung kahabaan ng kanyang floorboard kaya magiging komportable po yung ating paa dito. Malaki ang space, makakagalaw ng ayos yung ating mga tuhod. And then dito ho, nakalagay sa gitna yung kanyang battery. And then, tingin ko lang medyo madulas siya, no? Pero tingin ko naman, kakapit naman to sa ating sapatos kasi meron siyang mga rough surface dito sa apakan niya, sa floorboard. And then, okay, pure glossy black po ang kulay dito, ang linis. Wala na siyang ibang mga decals na nakalagay. And then, ang maganda, yung kanya pong utility hook, pwede natin siyang itago. Tapos, pag gagamitin, bubuka lang siya. Automatic siyang babalik, di ba? Hindi katulad ng iba, kailangan pa natin pindutin. So, ito, susungkitin mo lang, okay na. Pag hindi ginagamit, lapat siya. And then meron din po siyang dalawang pocket dito, left and right side. Equal lang po siya ng space, yung size. Ayan. And then dito, meron po siyang USB ready na charging port. Hindi, maganda ho siya, dalawa ho siya, pero pwede rin po siya sa Type-C, Ayan, saka sa USB port. Kaya pag mag-charge tayo kahit dalawang cellphone, pwede. And then dito naman po sa kabila, by the way, ano pa rin po siya, manual key po yung kanyang ignition system. Okay naman, at least wala na tayong po problemahin na baterya na malolobat. On the go lagi, ayan, may physical key siya. Sundot lang, okay na. Siguro check natin yung kanyang U-box, di ba? Para makita natin kung magpipit pa siya sa full face helmet. Kaya yun. Pag bubukas po ng upuan, pa-left po yung twist. Ayan, malawak po yung kanyang U-box, Kaya lang, para sure, mag-fit tayo ng isang helmet. Okay, try natin tong medium size na helmet. Ano po? Bali, full face. Yun lang mga riders, obviously hindi po siya lalapat, malaki po kasi. Siguro mga half face pwede rito, saka yung mga nutshell na helmet. Pero para mas maganda, total meron na rin po siyang built-in na top box bracket. Di bili na lang po tayo ng top box para lalagyan ng ating helmet. At marami na namang murang top box ngayon, lalo na yung plastic. And then malaki po yung kanyang fuel tank capacity, nasa 8 liters.
And then sa fuel consumption, wala po tayong idea, wala po tayong makitang detalye dun sa kanyang manual. Pero maganda naman dito, sigurado tipid lang po to sa gas dahil naka-FI na po siya and then 2 valve lang. Kaya expect na natin around 40 to 50 kilometers per 1 liter ang kanyang fuel consumption. And then sa top speed naman po, nasa 85 kilometers per hour ayon sa manufacturer's claim. Okay, mukhang mapapahiya po ako. Akala ko wala akong kasamang mating. Meron po pala ito. Bigay sa sir, ano nga first name nyo? Jello na lang. Si Jello. Ayan, tulungan tayo ni Jello. Ayan. O, kita nyo, oh. May dikit naman po siya. Meron, wala siyang, hindi na kailangan siyang screw kasi ano siya, kumakapit naman siya. Paano siya dumidikit, sir? Ayun, meron siyang double adhesive dito. Kaya maganda, hindi na natin bubutasan tong kanyang mating. So ayan, pwede natin ilagay, pwedeng hindi natin ilagay. Pero mas maganda po siyempre yung may meron para hindi dumulas yung ating sapatos. Ay di ba lalo siyang gumawa po, oh. Para ipakita po yung kanyang classic na side mirror, di ba? Ito naman ang tama. Siyempre, terno dapat bilog. Ano, sir? Hindi ba bagay pag square? Kaya ito, alam nyo, sa totoo lang, pwede pakilagay mo na. Sa totoo lang mga riders, itong ganitong klaseng motorsiklo, classic scooter, ito po yung timeless ang forma. Kahit dalhin mo siya sa past, present at future, hindi mawawala o nag-stand out pa rin itong ganitong klase na motorsiklo. O di ba, kita nyo naman, hindi na natin kailangan magpalit. Ito meron na siya kasi ang ayoko lang doon sa ibang mga stock na side mirror, ang haba ng tangkay. Okay, dito yung stem niya maiksi lang, kaya hindi siya awkward tignan. Okay, salamat sir. Okay, salamat kay Sir Jello. Pinakita niya sa atin yung kanilang previous na full face helmet. Okay, siguro i-customize na po siya mga riders. Meron pong tatak na motor start dito sa pinakanoo. So ngayon, test natin kung sukat ba tong kanilang previous. Bali standard size lang po ito maliit na po ito. Ayan, para po sa inyong mga katanungan kung magpipit ba, hindi pa rin pupit mga riders. So talaga mauobliga tayo maglagay ng top box. At maganda naman dahil libre na yung kanyang bracket. Ang ganda rin, diba? Ang lapad. Isang maganda sa kanyang special features, naka fully digital na po ang kanyang meter panel, diba? Ang lapad, oh. Pahaba pati, diba? Katerno ng kanyang pwestuhan ng mga ilaw. So dito para tayo may cellphone na rin na nakalagay, oh. Yun nga lang sayang siguro sa activation talaga babalik tayo. Then unahin muna natin itong kanyang button. Meron pong soft touch na button dito na SM, siguro Shoemart. Joke lang po, select and mode po yan. Okay, para meron po kayong idea kung ano naka-display dito. Ito po sa nakalagay sa manual, oh. So ayan, kita pa naman natin sa kanyang design ng mga graphics niya. Yan, kita nyo. Siguro Technicolor din yan. So ito sa taas, yung kanyang left turn signals, right turn signals, and then high beam, low beam indicator. Ayan, yung number 3. And then yung number 4 naman po niya, alarm light for engine malfunction. Okay, ito po yun. Yung engine sign. And then, number 5, ayan, yung clock. And then, yung kanyang number 6 po, total mileage o yung mileage subtotal. Ito po, ayan. Ito nga po yung kanyang odometer. And then 7, engine speed indication. Okay, ito po yan. And then meter adjusting button, number 8. Okay, ito nga po yung dalawa kanina. And then number 9 is speedometer, okay, sa gitna. And then fuel meter, yung number 10. Ito nga po. And then modernized na rin po yung kanyang mga switches and button. Almost the same siya ng Honda Click, di ba? Nasa gitna po yung horn. Pinakababa yung kanyang turning signals, left and right. High beam, low beam sign, and then nakabukod po yung kanyang isa sa safety features, yung kanyang passing light, di ba? Malamang baka ito ang kanyang passing light, itong nasa baba. Sana ma-activate na agad para ma-confirm natin. Then dito po yung kanyang kill switch, and then meron pong switch yung kanyang DRL, headlights, saka switch off, para kahit morning, pwede tayo magpatay ng ilaw at maliwanag naman. And then electric starter push button. And then napansin ko, wala tayong problemang mapapasok sa kanyang muffler kasi pasok siya sa loob, magiging protection natin itong kanyang fairings dito sa side at malalim siya, di ba? Pero kahit malalim siya, hindi pa rin tayo problema mapasok kasi fully protected po siya ng metal na heat guard at naka stainless na. Okay, ito maliit lang yung butas ng kanyang barrel dito sa muffler, kaya asahan natin napakatahimik lang po nitong scooter na to. And then sa kanya pong elbow, check natin Okay, wala na siyang protection pero imposible naman mapasok pa tayo dito mga riders, di ba? Unless pagpilitan nyo isuot yung inyong binti dyan. And then sa kanya naman pong footrest dito sa ating angkas, meron siyang hawakan dito para mahihila natin.
Hindi siya katulad ng iba na pinupush, di ba? So ito okay lang. Maganda, meron siyang bahay dito. Hindi siya makakaabala pag hindi ginagamit. Balik lang natin. Nga pala, munti ko nang malimutan. Check natin yung kanyang stock na seat cover. Grabe, ang ganda po. Para siyang leather mga ka-riders. So, pero one tone lang siya. And then very pulido yung kanyang double stitch na tahe. And then may mga lining siya para ma-highlight yung kanyang shape, di ba? And then hindi siya matampok ko. Then ito po yung tatak ng Motorstar. Ganda ang eagle. Then yan sa shape niya, hindi siya kalaliman, di ba mga riders? Ngayon para malaman natin kung malambot ba talaga yung kanyang bomb, kasi hindi ko nalalambutan, siguro upuan natin. Yes, meron po siyang sabitan ng helmet dito. Meron dalawa ditong hook para kung wala tayong top box, meron pa tayong sabitan na extra. Okay yan mga riders, yung kanyang itsura kapag naka side stand. Kaya no problem na, wala na tayong i-adjust. Maganda na yung kanyang pagkakatagilid, hindi na siya basta-basta mabubuhan. Unless yung uneven yung pagpaparkingan natin. Kaya isasuggest ko po mga riders, kapag uneven po, naka-downhill o uphill yung kalsada na dadaanan natin, pag magpapark tayo, center stand po ang ating gagamitin. Okay, sukat-sukat na tayo. Okay, ayan, baba lang po siya mga riders. Akala ko mataas siya. Kahit matlapad po yung kanyang upuan kasi medyo buka tayo, pero nakakalapat po yung dalawang paa natin. So estimate ko po nasa 760 mm ang kanyang seat height at meron po siyang mga 130 mm na ground clearance. Okay, ayan. Naka-upright position po yung kanyang manibela kaya hindi po tayo mahirapan dito, hindi tayo pasubsob pag tayo po ay magmamaneho. Okay, sukat na natin ha. O, kita nyo mga riders oh. Ang luwag pa ng space dito sa kanyang floorboard. Oh. Lapad. Makakapaglagay pa po tayo dito ng extra bag pag tayo po ay babiyahe sa kailangan ng may daling gamit. And then check po natin yung kanyang turning radius. Okay, no problem din. May mga 1 inch pa po na distansya sa ating hita. Then meron na siyang kasamang bar end pero maliit lang. Kaya okay lang, hindi talaga aabot sa ating hita. And then ayan, kita nyo kahit may pocket siya, malaki pa space oh. Makakapag-play yung ating tuhod kahit tayo nangangawit-ngawit. Yung nga lang po, hindi tayo pwede mag-cruising position, wala siyang extension. Magagasgasan yung ating makintab na bearings pag tayo po ay nagtaas pa ng paa. So ayan, good pagdating sa kanyang floorboard, malapad po talaga. Then dito naman, no problem din, hindi aabot sa ating kita. Check naman po natin yung kanyang rear brake na drum. Okay, very responsive po siya. Pero soft lang yung kanyang preno. Hindi tayo yung parang susub-subas biglaan pag biglang biga. So dito ho, mararamdaman natin yung kapit niya. Hindi siya basta-basta tumutukod. And then dito naman po sa kanyang front brake na disc. Okay, almost equal po siya ng braking power. Oh. Saka hindi natin kailangan maglagay dito ng protection na rubber para hindi masakit sa kamay. Okay lang po siya kahit walang protection. Maganda po ang kapit. Narinig nyo kahit naka-tiles po. Lakas po ng kapit ng kanyang front brake. Ayun, tumutunog po siya. Ayun. Then, check natin yung kanyang single-sided shock na rear suspension. Okay, ito, bouncy naman siya. Pero, hindi ganun kalambot, Pero, masubukan. Sana makakapag-test ride tayo minsan ito. Masyado ho kasi siyang malaki kaya hindi pansin natin yung response ng kanyang body pagdating sa bouncy. Heto na ang Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang quality. Handa itong maglingkod sa wala pang motor. Eto na ang Motorstar. Eto na ang Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar.
Ma'am, good morning po. Si Ma'am Charissa, siya po yung sales clerk dito sa Motorstar Los Baños. Ma'am, magandang hapon po. Ma'am, ask ko lang po, available po ba yung tatlong kulay dito sa inyo? Available na. Ma'am, ano po requirements? Sa requirements po natin, kailangan po natin ng 2x2 picture, barangay clearance with motorcycle long as purposes, and then po yung cedula, proof of income, and then po yung ating valid rate. At wag po natin kakalimutan yung LTMS portal from LTM. Okay, Ma'am, co-maker. Co-maker po pag 21 years old, bill Ah, okay. kailangan po natin Co-maker. yan. And then yung 50 years old above, Wala na. kailangan din. Kailangan din. Co-maker. Okay, sige ma'am. And then ma'am, invite niyo po sila. Meron po ba kayong Facebook page? Yes po. So, kung isa-search nyo po kami, Motorstar Los Baños na po. And then dito po sa National Highway, San Antonio, Los Baños lang. Okay, ma'am. Maraming salamat po ma'am. Okay. Ito na ang Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang quality. Handa itong maglingkod sa wala